I'm seeing visions through my dreams, seeing myself swimming in the universe. My ancestors gave me gifts to read cards, predict and heal. My name is Daphne, but spirit calls me bye-bye love. Angels communicate through numbers. Intuition is so deep. The gift I fully embrace within. Hello Gemini, welcome po sa inyong reading. So this is for April the 22nd to April the 30th reading. Gemini, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na meron po tayo po ng channel, doon po tayo nagla-live. That is Babay Live TV. No? Pwede po kayong sumali sa live sessions, huwag po kayong matakot. I want you to know that this is a general reading. You may resonate with the entire reading or baka konti lang. Take what's only yours. Pasensya na medyo late tayo na ilang araw, no? Alam niyo naman na kapag mahal na araw ay ang mga practitioners ay pumupunta kung saan-saan, no? To do their rituals, and I did mine. Nandun po ako sa isang lugar para madagdagan pa, no, itong aking knowledge. So, again, pasensya na, pero babawi naman ako. By next month, magkakaroon po tayo ng isang magandang surprise para sa inyo. Magsimula na tayo, Gemini. I feel like either ikaw ito or ito yung taong, one thing is for sure, walang malinaw na communication, hindi fluid ang communication, merong isang hindi nagsasabi. It could also be a secret. It could also be an information that probably don't want to be exposed for some reason, either baka magalit, ma-shock, or sobrang matuwa, no? May kinikimkim. Wala pa naman yung mga cards, galit ba ito? Emotions na, I mean, is this a positive emotion? Is this a romantic emotion? Let's check, no? With the lovers in here, Ace of Pentacles and the Nine of Swords. So, meron ng taong hindi makapagpigil, no? I feel like gusto ko nang mag-confess, gusto ko nang sabihin na magsama na tayo, magpakasal na tayo, or someone is probably wishing, no? Yayain niya na sana ako, ready na ako. I think meron din ditong someone is playing a scene in their mind na masyadong advanced, no? Advanced na yung pag-iisip. Let's say, magjowa pa lang, no? Pero nandito na siya sa, nagkaanak na sila, pinapaaral na yung anak, nagpa-plancha na siya ng damit, naglalaba na siya ng damit, no? Inaasikaso niya na yung mga anak niya at ang asawa niya. So, I feel like, hindi naman sa minamadali, pero desididong-desidido, buong-buo na ang loob, no? With the Knight of Wands and the Ten of Cups. So either this person is wishing, hoping, dreaming, daydreaming na sabihin natin cohabitation or living in together. Kung may proposal at may kaya naman, sana mag-propose na siya, no? Or magpo-propose na ba ako dun sa mga lalaki? Pwede rin naman yung babae ngayon kasi hindi na siya issue, no? Si Pink nga, di ba, yung singer, siya yung nag-propose dun sa kanyang asawa. Pero, I mean, those are unorthodox, no? Pero yung iba, inaantay, kailan ba ito magpo-propose? Or, kahit wag na mag-propose, no? Magpakasal na lang kami. Or, yung iba naman, kasi nandun na nga sila sa sobrang advance, dahil may anak, ready na ako magkapamilya, no? Sa person ko. With the Hangman,
the Seven of Wands, and the Nine of Wands. Uh, Actually, yun din naman yung gustong mangyari ni person. It just so happen na siguro hindi siya sa takot sa responsibility eh. Ang takot akong mag-fail na hindi ko maibigay kung ano ang pangangailangan. So, I feel like meron ditong, let's say, pag napag-uusapan, ang ayos naman na pag-uusap. You know, ito yung dreams ni person, ito yung dreams mo. You know, nagkakaroon kayo ng isang dream together. You know, may contributions kayo sa mga gustong mangyari. Pero kapag napapansin ni person, napapalapit na, yung observations mo is nagre-repel siya. It is not because of ayaw niya sa'yo or ayaw niya mangyari yun. Meron pa siyang doubt kasi sa sarili niya na, is it going to happen? Can I, parang kakayanin ko ba yung mga responsibilities? I think na, sabihin natin siguro walang ipon or hindi ganun kalaki yung ipon. What if, something happened? Doon mo makikita kasi yung pagiging responsible ni person. Kasi hindi siya papasok sa isang relationship or sa isang situation na alam din niya na mapapahamak ka. And I think that what you need to understand, hindi lang, parang practicality. And I hope, I feel like na medyo naman kayo, bagay kayong dalawa. The thing here is somehow probably much of a romantic side, yung emotional side, and someone's very rational and very practical. No, you can balance things out. Ngayon, with the Hangman, the Eight of Swords, and the Eight of Cups, yun nga, meron kasing feeling dito na nire-reject ako ni person. May feelings dito na ayaw sa akin ni person. May feelings dito na siguro meron siyang iba. I am not seeing any third-party situation in here. I'm not seeing that your person is cheating on you. Ito kasi yung, since you are emotional, Gemini, especially lately, ang daming tumatakbo sa isip mo, and I feel like dahil nandun na tayo sa super decided na tayo, medyo natitrigger tayo ng ating emotion at napapansin natin or we are actually assuming na si person is pinopush back tayo. Hindi yun. Actually, your person do not want to do that. I feel like si person is minsan kailangan gawin ang isang bagay. And masakit yun para sa akin for you to feel rejected, but this is not what I'm truly made. No? This is not what I meant. Pero kasi minsan matigas din ang ulo mo, and you know that. Minsan pag sinabi niyang hindi pwede ngayon, pagpipilitan mo. Minsan pag sinabing may gagawin ako, hindi pwedeng hindi, mga away tayo. I feel like hindi naman yun sa nilareklamo niya, no? But I feel like it adds up, no? To slow down the process. I think that your person here, hindi ko sinasabi na aawa ako sa kanila. It should be your reading. Pero kasi nakakita ko dito ng somehow yung force. And I feel like wala kasing problema sa emotion. Ang problema sa assumption natin, no? With the Ten of Swords, the Six of Cups, and the King of Swords. So ito yung sinasabi natin. Kahit gaano kahaba ang pise ni person, kahit sabihin natin yung lastiko, di ba? Sobrang old school, yung goma. Habang hinahaltak natin siya, yung pressure kaya pa. So, nag-expand pa siya. Pero meron kasi siyang certain level of elasticity na kumbaga na doon yung breaking point, no? Baka matrigger kasi what I am seeing in here, habang nandiyan pa yung pasensya, habang nandiyan pa yung galang, nandiyan pa yung pagmamahal ni person, no? Huwag nating i-trigger. Hindi naman to sa abuso eh.
it's more of triggering the person. Baka mamaya iba yung maisip niya with the Ten of Swords, no? Instead of kaya pa, baka mamaya hindi na, nandun yung pagkakapatid, no? Hindi magkapatid, nagpatid, okay? Ten of Swords, parang baka dumating dun sa point na masasabi niyang hindi ko kaya. Kaya nga communication is really important in here, and I think that apart from communication, trust is also needed. Kasi what I'm seeing is nostalgia, no? Baka kasi mangyari dito, magkaroon kayo ng challenges that this person might change their perspective and their attitude towards the relationship. And I don't want that to happen kasi almost perfect na itong si person, no? Ito lang yung ang kulang na lang is yung tiwala sa sarili. And I feel trusting them will also boost, yung courage nila sa sarili, yung tiwala din nila sa sarili, instead of i-trigger na hindi mo kaya, hindi mo naman kaya, hindi mo naman papanindigan, blah blah blah, yada yada, no? So baka maisip niya, yung pala na yung tingin sa akin. So baka maisip niya, wala na pala akong kwenta, no? Kay person, kahit bakit pa ako magpupursige kung yun pala yung tingin sa akin. Let's get some message from the universe. The Knight of Swords, the Page of Pentacles, the Two of Cups. Siguro sinasabi nito medyo nadadalian lang siya or masyadong mabilis ang takbo nitong course ng inyong relationship. But it kind of make me feel na doon din naman kayo papunta, no? So kung inisip ko, doon din naman kami papunta, bakit hindi pa natin madaliin? Wala doon sa process no? Hindi niya na maiintindihan na bakit kailangan, no, na mapunta kayo doon sa isang sitwasyon. Kumbaga, this is a journey. Gusto niyang i-enjoy itong journey papunta doon sa destination. Ayaw niyang matulog, no? Kumbaga sa paglalakbay na ito. Gusto niya, nakikita niya lahat. Kumbaga sa isang road trip, no? Hindi siya sumakay lang ng sasakyan, natulog, gusto ko pagising ko, nandun na ako sa destination. No, gusto ko makita yung mga scene, gusto kong bumaba pag may stopover, gusto kong i-enjoy yung moment. And I feel like this is what needs to be understood. And I feel like there's also some communication that needs to happen. Even, sabihin natin, siguro ito yung mga, let's try our person to be open to us para nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan. Ayoko dumating doon sa point na biglang mawawala ang init, no, ng relationship just because there's lack of communication, no? Let's check the zodiac sign of your person. Pero bago po yan, gusto ko pong ipaalam sa inyo na sa kabilang channel po, no, Gemini, Babaylan TV, yun po ang ating unang channel catered for our international audience. And doon po tayo nagla-live. So kung hindi nyo po maabutan yan, pwede naman kayo magtanong dito sa ating comment section as long as the question is answerable by yes or no. Pero kung hindi po kayo papatulugin ng yes or no na sagot lang, dumiretso na po kayo dun sa ating website. No? Sa description box ng video na ito, there is a link. Click the link, you will be routed to my website. Na dun po yung information, name, number, QR code for your reference. Nandun din po yung amount per question. Take advantage of the 4 questions plus 1 kasi discounted po yun. And if you want to book a private reading, nandun din po siya. No? So, let's check the zodiac sign of your person. I'm seeing Cancer, Sagittarius, Taurus, Pisces, Scorpio, Gemini. Baka kapag Gemini ito. No? Virgo, Leo. Yan po. So, this is your reading. Love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye. You want the best of my heart, you just